Hello guys, good morning! Ang lamig po dito sa Atok. So andito na tayo ngayon sa Atok. We traveled like 2 hours to come here. We left 4 AM sa aming accommodation and right now alas 6 na po ng umaga. And tingnan nyo guys, ang yan. Hindi naman ako masyadong nilalamig. May dalawa ako nakayakap. You go inside the car muna kay very malamig. Ha? You're fine. Okay. Sige. So, etong una naming destination dito sa Atok ay wait lang. Basically, Atok guys is province. Province ng Baguio. So, dito tayo ngayon sa Northern Blossom. Isa sa kanilang popular tourist spot. It's a garden na pagkadami-daming bulaklak at pagkalamig-lamig po. Kanina hindi ko naman naramdaman pero parang ngayon tumatagos po sa buhok. So dito tayo muna habang nag-aantay, magbabayad muna tayo ng entrance fee. And ang galing guys kasi tingnan nyo, dito mismo sa labas ng Atok. Para sa mga taong hindi prepared at para sa mga taong kinulang sa jacket, huwag kayong mag-alala. Marami pong jacket binibenta dito sa labas. Ayan. At hindi naman siya kamahalan. Yung katulad nito. Ayan, may mga scarf dito worth 150. May mga jacket dito na ukay-ukay. Simula 150 pataas. Magkano naman tong jacket nila? 350 pesos. Auntie! This is too much! Then, meron din silang mga bonnet dito. Ayan. 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 Bonnet. May mga bonnet din sila dito. So, huwag kayong mag-alala kung hindi kayo nakapack ng maayos. Ayan. Katulad nito, 100 pesos. So, ang cute na. Yes, very cute. Oh, it's a mitten. A mitten or a small hat for like a cat. Ayan. So, madami naman dito guys. At least naglagay sila ng ukay-ukay, no? Hindi masyadong mahal. Cute naman yan, oh. Itong orange, cute din, oh. Ayan, handmade. Yan yung mga kasama ko, guys. Auntie, you don't have a jacket? But I told you to bring a jacket. That's not true. Kita nyo itong mga kasama ko, guys. Pumunta ng gera, hindi prepared. Walang bala. So, si auntie, sabi ko kagabi, sobrang lamig na pupuntahan namin. Tingnan nyo guys, naka-dress po siya. Wala po, hindi po pala siya nagdala ng jacket. So, tingnan natin kung anong mahahanap nila dito sa ukay. Kasi nag-aantay pa naman kami ng tawag nito, ng pagbayad ng entrance. So dito guys, wala pong signal. Huh? Oh yeah, eat your pancake. Let's go. Let them eat their pancakes. I'm coming. Where did we park? Where's our van? Yeah. Ours is white. There? Which one is our car? Maybe you went up. Doon sa sila doon dito. You want to share? I'll buy? Wait lang. Wow. Thank you, Chico. Ay. Ang lamig, guys. So, medyo mahaba ang pila pagdating namin kanina. Kasi dito sa Atok, ganitong oras talaga yung datingan ng mga tao. Para ma-enjoy nila yung mga flower farm nang wala pang araw. At the same time, maabutan yung Sea of Clouds. Ito na. Si Mayumi. Really? So cute. Ang lamig.
So nakapunta kami dito, wala pa kaming breakfast. Pero may dala naman kami mga simpleng pagkain. And then mamaya, we can just look for a perfect spot para ma-enjoy naman natin yung view at saka yung weather dito sa Atok. I believe nasa around 10 degrees yung lamig ngayon. Kasi talagang suot talaga siya sa ilong, guys. So, etong activity na to, family friendly naman siya, pero consider na it's very cold at saka merong mga lakad-lakad. So, kailangan nyo talagang isipin yung mga senior citizen, mga bata. Pero kung chill mode lang, I believe it's gonna be a great day. Wow! Tito, you're home. Pasok na tayo sa entrance dito ng Northern Blossom. Ayan na, entrance ng farm. So, alam ko yung iba nag-iisip, nagbabalak pumunta ng Baguio. Sana at least mabigyan ko man lang kayo ng expectations. Northern Blossom Flower Farm. They are closed every Sunday. Merong orientation. So, ito yung ticket natin. Magkano parts? 100. Magkano? 200. Okay. Okay. So, 250 pesos yung regular ticket dito sa Northern Blossom. Then, meron siyang free coffee, Anli coffee, tsaka may tinapay. Ayan. So, pasok. Okay, guys. Finally, andito na tayo sa loob ng Northern Blossom Garden. Mabuti at napaka-perfect ng panahon ngayon. Maganda ang sikat ng araw, as you can see. Ayan na si Madam Ten Gives. And, wow, ang lalaking succulent. Wow. So, napakalaking flower farm pala. Po? Cabbage. That's a cabbage. You can, it's a plant. It's a plant, but can you see? Come and see. Maybe there's a flower or something. There's a flower? What did you find inside? Maybe there's a bee. There's no bee. But it's wet. Yeah, because it's here it's very cold. So there's a moist. 9, 10. Si Ate Buji. Say hi, Ate. Hi, Yumi. Good morning. Good morning. Welcome to Atok. Kubulo sa mag-smile good. Morning, Auntie. Welcome to Atok, Baguio. Thank you so much. Morning, Chico. Si Miss Giselle, oh, parang nasa Korea. Morning. There's a guy there who sits. There's Madam Ten Gives and Boss Jerry is also there. Nasaan si Mama tsaka si Auntie? Okay. Ang ganda ng mga bulaklak, oh. Oh, yung iba hindi pa nagbo-bloom. Pero may mga times kasi during the year na hindi ganun kaganda yung pag-bloom ng bulaklak. Buti ngayon, we came at the perfect time kung saan napaka-season ng strawberry at saka ng mga flowers. So, we got it on point. So, dito tayo ngayon sa baba. Chrysanthemum naman tayo, guys. Kung mahilig kayo sa mga flowers and you find this kind of scenery therapeutic and relaxing for you, this is a very one of the must-do dito sa Baguio. Mas malayo siya compared sa ibang tourist spots, pero it's a good change. Especially for your family, for your mom, your grandma, mga aunties ninyo. Ang importante, dahan-dahan lang yung paglakad kasi it's a walking activity. Right, Calby? Is it a walking activity? Why did you put a cut? Wow, look at this one, Calby. It's yellow flower with red lines.
That's very pretty. Let's go that side. Which color do you think is the best color for flowers? I think, for me, I think it's red and yellow. Like this red. How about you? Which color do you think is best? Go choose. Go choose. Which one? Back to their home. Then those flower juice will become honey, and then people collect the honey, and that's the one that we use at home for our juice. Look at this yellow flower, very nice, very maganda. Look, anak, come. Okay na. Ganda ng mga bulaklak dito sa Atok ngayon. Ay, wow. Kasi alam ko, madami sa atin, no, na talagang kapag kabulaklak yung itinerary, talagang, wow, gusto ko yan. Ako normally, 1 or 2 flower farm, okay na sa akin yun. Ang mga bata naman, they're not really fond, but I'm trying to teach them to appreciate this kind of places. Kasi this is part of traveling talaga. Kahit saan ka magpunta, there's always a flower farm, there's always a garden. And hindi pwede na yung reason lang bakit kami namamasyal is lagi na lang playground. So dapat meron ding natural beauty. Yes? Let's go the people there. Okay, saan dyan? Sa next one, the cabbages? Not the next one. That one. Like we go down, then we go down. Okay, tara. Let's go. Dahan-dahan lang. Up to there. Did you finish watching the flowers? You watch the flowers muna. I want to go up Okay. to down. I want to Then take photo of you dito, oh, sa my stone. Which That one where he's actually sitting down. Look, a snake tail. This one. Oh no. what happened to it? I don't know what happened to the snake. Did he die? Chrysanthemum pero parang special version. Dito tayo guys. So dun banda madami tayong cabbage roses. Then dito na side sa second tsaka sa third chrysanthemum. Then dito naman sa next level ay roses. So we shall check the roses and then we will go to Sakura Flower Farm. Okay, 1, 2, 3. Hop. Okay. Oh, haha. Haha. Dahan-dahan lang dito, dali. Oh, wait lang. Me, come. Hold on the side. Okay. Medyo hindi na masyadong malamig ngayon. 1 hour after we arrive. And okay na, kahit hindi ka na mag-jacket. Pero siguro depende din sa panahon. Pero sabi nila, this January daw talaga mas malamig compared sa last month. Oh, iba din to, rice flower. Ba, galing nga. Ito, rice flower, guys. Meron palang tinatawag na rice flower. Nakita ko to kanina sa labas. Naka-display. Dito tayo. Ayan. Rice flower. Or Achillea millefolium, also known as yarrows. Ang cute naman ng pangalan. Pangalan niyo sa anak niyo next, yarrows. Bulaklak pala yan. Sana yung aking mga anak, ayun. Dito tayo sa roses, guys. Hindi pwedeng i-miss ang roses. Uy, in fairness, giant white rose. Ito maganda. Kasi nakaano pa siya, wow! Oh, wow! And, alam niyo yung roses nila dito, guys, parang plastic. Napansin ko ang kakapal ng mga petals. Dito talaga sa Baguio, guys. Very possible yung kanta ni Miley Cyrus. I can buy myself flowers. Write my name on the sign.
Ang romantic dito na side kasi puros bulaklak. Ito naman, merong maliliit na roses dito na side. Uy, I like this. Para siyang ano, mix ng red, orange. Para siyang fire. Ayan. And these are all for those people na hopeless romantic. Ako talaga guys, no. I-share ko sa inyo ha. Ako madali lang naman akong pasiyahin eh. Pero to be honest with you, kaya isa sa reason na, isa talaga, hindi ko ipagsisinungaling sa inyo, na isa sa rason kung bakit hindi ko nagustuhan yung marriage ko. Kasi walang mga effort, kahit yung simpleng ganito lang, kahit na anong klaseng event, walang bulaklak. So sabi ko, ba't ka magtitiis sa lalaking ayaw kang bigyan ng bulaklak? Iwan mo! Problema ba yan? Kung hindi marunong magbigay ng bulaklak sa'yo. Ito mga lalaki din minsan kasi hindi nag-iisip, no? Nag-grant. Ito maganda din, oh. Para siyang yellowish. Ayan. Ganda. So at this point, nagkahiwalay-hiwalay na kami. Ayan si auntie doon, si Ate Buji. Ang mama ko tsaka auntie ko, I believe somewhere up there. This way. Ayun sila. Ganda ng roses. Where are you? Alright guys. So finally, we have ended our walking sesh dito sa Northern Blossom. So isa sa reason, uy, Kalya Lily. Ako ay na-distract. Ang ganda ng Kalya Lily guys. Maganda to pang wedding, wedding bouquet. Anyway, isa sa reason bakit talaga sumikat ang Northern Blossom at saka ibang mga places dito sa Baguio. Dahil na-feature sila. Itong Northern Blossom for one, na-picture sa KMJS. Napanood ko din yun. So, dahil sa social media, talagang pinupuntakti ang mga places sa isang lugar. And Northern Blossom is around 3 hectares of flower. At hindi sila sabay-sabay nagbo-bloom kasi kapag sabay-sabay silang magbo-bloom, then talagang merong panahon na walang bulaklak ka talagang makikita. Ang ganda niyan, para siyang snow frozen flower. Entrance fee nga pala dito guys, 250 pesos. Inclusion of coffee, only coffee. Pero hindi unlimited yung tinapay. Pwede naman kayo magdala ng pagkain. Hindi naman siya bawal. So okay lang. Oh, let's go na. Tapos na ang first part ng tour. So magko-coffee lang tayo. And bread. Then, next natin is Sakura Flower Farm. Sa wakas guys, kami nakapagpainit na ng aming tiyan. So once again, sa entrance fee ninyong 250 pesos, meron pong kasamang unlimited na kape hanggang sa kayo atakihin sa puso. Kasi po unli talaga siya. Ayan. Pero nagbibigay naman sila ng coffee mate at saka meron namang unlimited asukal kung gusto nyo magka-diabetes. Pero etong tinapay hindi unlimited. So isang tao, merong 2 tinapay. Ayan. Masarap naman siya guys. Okay naman. Pero siguro medyo may kamahalan yung kanyang entrance talaga. 250 pesos. Pero ang mga entrance kasi para yan sa maintenance ng isang lugar. So mahal siguro yung maintenance ng mga flower farm. Simula sa tubig, alam nyo na, mga abono, ganun, para maganda silang tingnan. At the next stop natin, titingnan natin doon kung nandun yung sakura or cherry blossom kasi yun yung reason bakit kami papasok sa loob. Pero kung the same flower farm lang siya, katulad nitong Northern Blossom, hindi na namin siya papasukin. Ibang stop na ulit yung pupuntahan natin dito sa Atok. Tara, let's... Okay. So naka2 oras kami dito sa loob. Goods na. Hindi naman masyadong nahirapan yung mga bata. Yung lakad is okay lang din. Hindi naman siya ganun kahirap. Konting akyat lang. Overall, I would say, puntahan niyo siya kahit isang beses lang para lang makita ninyo yung ganda ng side na to ng Baguio. Pero if you will ask me if I would do this one again, this activity again, hindi ko na siya uulitin.
But it's such a blessing to see them, to see those flowers. Kasi first time ko din nakakita ng mga bulaklak na nandito. Katulad nung kanilang rose cabbage, yung kanilang rice flower. Yung kalyalili nakita ko na before eh. Oh, may benta din silang gulay dito. May lemon din. Ayan. Ah, itong red radish, masarap yan sa salad. Merong beets, sweet peas, lemon, sayote, bell pepper, cucumber, French beans, yung marble na potato. Masarap yan para sa steak. Then meron din silang mga binibentang mga tanim. Wow, celery, ang laki. 80 pesos per pack, which is isang, ano talaga, isang ugat. Eto, lettuce romaine. Spinach, parsley, 60 pesos yung pack. Bayabas. Ito 100 pesos yung strawberry. Huwag niyo pong pisilin, bawal. 150 pesos siya. This way to exit. Okay, next stop natin, stop number 2 for Atok Day is ang highest viewpoint. Wala pong entrance dito, wag kayong mag-alala. So medyo magaan sa bulsa. Bumaba na lang kayo kahit ayaw nyo kasi free. Tara, tayo guys. Ate, my love, dito. Ang CR lang may pay. Tingnan natin guys yung highest viewpoint nila. Okay. So from the title itself, dito nyo makikita yung kataas-taasang point ng Atok. Basically, bundok po yung view at saka sea of clouds. So, goods. Tara, next stop. Number 3. Hindi ko na alam kung sasabihin ko, guys. Andito na tayo ngayon sa ating third place na bibisitahin, ang Mount Olis, Atok. So, this is just another viewpoint, guys. But since you are already in Atok, try your best na mabisita yung different viewpoint. Here you can see the rice terraces behind. But instead of rice, they are planting vegetable. Ayun. Medyo paakyat lang siya ng konti. But yeah, it's very nice. Meron silang strawberries but they are not for picking. The strawberries this time are quite small dito sa may Mount Olis. Dumaan kami ng sakura. Pero they almost look the same like northern blossom. Ang kaibahan lang, meron silang cherry blossom or yung sakura flower. Pero wala siya ngayon. So hindi na kami pumasok. Wow! Look guys. We are on the top of the world. Ay, sorry. Top of Baguio. Yan ang auntie ko. Si mama. We can't really see it from there. From here. Wow. So pretty. Mom, they don't have enough ears. Po? They don't have enough ears. Binoculars? Yeah. They don't have. Ay, ma, the summit is up there. Welcome to Mount Olis. Ayun palang entrance, guys, oh. Ayan. Mount Olis. Are you going? Auntie, it's not Mount Olis, it's Mount Olis, Auntie. Mamaya na. Kinoreksyonan niya pa si auntie niya. Okay, you guide auntie. It's Mount Olis. Saan nakita mong view dyan? Ang ganda ng rice terraces. Baguio Atok version. Vegetable Pero terraces. vegetable siya na, hindi siya rice. Ito. Ang ganda. Ang lamig guys. Go to the viewpoint. Go to the summit. Dahan-dahan lang. Walk slowly. No need to hurry. Magpa-picture ka na lang dun sa taas.
Okay guys, we tried to walk up to the summit of Mount Olis. Hindi naman siya ganun kasama. Don't worry na baka may kasama kayong senior or mga bata, iniisip ninyo it's too much of a hike. It's actually okay. Very okay. As you can see, Chico tsaka si Calby, 3 years old and 4 years old, no problem. Andito na kami sa taas. Mga around 5 minutes lang na lakad. And Auntie Christine also, sabi ko dahan-dahan lang kasi masakit na yung tuhod ni Auntie basta malayong lakaran. Pero tingnan niyo yung view guys. Amazing. Ayan. At meron ding mga nagka-camp din pala dito. So that's a really good activity, no? One of the things you can do here at Mount Olis. Yan yung kanilang welcome sign. Merong 2 igorot na statue. So aakyat pa tayo sa pinakamataas and yeah, we're going to enjoy the view. Let's go. But there's no echo. Say, echo! Whoa! Whoa! Like that, go. Echo! But it's not coming. Because there's no cave. Echo, echo, echo. Welcome to Mount Olis, Paway Atok, Benguet. Diri mo, oh. This one is nice. Auntie, how is it? Oh, it's so scary. Scary, be careful. Yeah. This is the half tunnel of Atok. Yeah, it looks so beautiful. So scary. Scary because it's by the road. Yeah. 50-meter portion of the highway carved from the face of a huge rock. What if earthquake happened? Yeah, I know, right? 1968. It's man-made. They constructed it 1968. Constructing what? This one, they constructed that one to look like a half a tunnel. You see? The face of a huge rock constructed in 1968 after the strong typhoon Trining washed out the road. Oh, there was a typhoon and it washed out the road. So then they constructed this like tunnel rock. It also protects the road, I think. So it will not like, I mean, so that when the water, it doesn't really hit the road, it goes direct down on the cliff. Hirap mag-English, lalo na kung di pa tayo nakakain, guys. Totoo po yan. So ngayon, this is just an option for people to stop by. But isa sa pinaka, highlights ng Atok. Ito yung tinatawag nilang half a tunnel or half tunnel. As you can see, marami yung mga nagsastop dito. Basically, guys, ganyan po ang inyong itsura. Ayan. So, kung meron kayong tinatawag na tunnel, ito yung half tunnel. Nakita ko rin to sa mga nagva-vlog dito at saka mga nagpapapicture. So, magpa-picture na lang din tayo kasi we've been here. Pero I would say na dito sa Atok, if you've been here once, it's okay. That's enough. Kasi normally hindi naman na-face out talaga yung mga attractions nila dito Mag-picture lang siguro tayo or okay na siguro to. Benguet Tourism. So mali pala yung sinabi ko kanina, guys. Atok is one province of Benguet. Napakalaking province nitong Benguet. Isa na pala dyan yung Ifugao province. Then under din yung Baguio sa Benguet. Na lang to. Ay. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Plus 1, 2, 3. Okay. Taga saan po kayo? Sa Pampanga. Pampanga. Malapit lang sila. Ayan, guys. Say hello naman kayo, guys. Hi! Saan po kayo ngayon talaga nagstay? Sa Baguio? Sa Atok. Sa Atok kayo nagstay? Nalagita, CJ Pearl. Malapit sa Nakapag-Baguio City na din kayo? Yes. Ay, okay. Yearly po kami sa Atok. Ayan, guys. Nagkasalubong kami dito sa may Atok. Makikita niyo yung sarili niyo mamayang gabi. Sigurado kayo, wala nang hanap sa inyo baka mamaya may mga pinasakitan kayo. Okay, last stop dito sa Atok, guys. We are at Beacon Hill. Basically, ginawa nilang parang UK inspired. So if you are very interested in this kind of vibe, you can come inside, guys. 150 pesos naman yung entrance per person. Yung mga entrance po nila dito sa sa Baguio City, may discount lang kayo kapag may senior ID and PWD ID. Other than that, wala po siyang consumable
And foreigners and Filipinos have the same entrance fee. And then, ang mga entrance fees nila dito sa kanilang mga attractions ay nasa 100 pesos to 250 pesos so far. So pag malaking grupo kayo, medyo malaki yung kailangan sa entrance fee. Pero since most of them have the same attraction, lalong-lalo na yung Sakura Park, Northern Blossom Park, the other one is the Mount Olis. They are almost the same. So if you don't want to shed that amount of money sa entrances, lalo na kung bigger group kayo, you can choose between the three. For me, I do recommend na sa Northern Blossom. Kasi Northern Blossom, bigger area, more varieties of flowers, and you can really at least enjoy. Kahit na medyo may kamahalan, kasi 250 pesos yung entrance per head. This Beacon Hill has a different vibe. I believe it's worth it to come here, lalong-lalo na pag mga kasama ninyo, mga senior. Matutuwa sila dito kasi marami silang mga dinagdag na mga pang-Instagrammable na features. Though, the bad side is it's uphill, as you can see. Going up tayo, so you have to consider kids and adults. I mean, yung mga senior citizen. So, paakyat pa siya, guys. Paakyat po siya ng hill. Ayan po ang hagdanan. Then, may nakakalat na mga UK flag. So, pwede kayong pumunta dun sa pinakataas and then bumaba naman kayo ulit dito. There's also food around, pero parang English-inspired yung kanilang cuisine, yung menu. So, mga sausages, ganon yung kanilang mga sinaserve. So, let's go up here and we'll see what they have. Ma, nicer dito oh. Hindi daw dito papasok. Exit daw yan dyan. So, dito tayo. Ayan. This way to Union Jack football bus winner. So, paakyat talaga siya, guys, no? Dahan-dahanin lang natin to. Mahangin pa din dito. Ay, may mga 2-decker bus. Picture kayo ni auntie doon. Dahan-dahan lang. Tapos doon ang exit, ikot pa ganyan. Ayan, guys, na-exercise yung lungs ng mga Generation XYZ. So, inakyat namin dito na side sa may pinakamataas. Yung attraction nila dito, may mga bus sila na man-made. And, yun nga, UK inspired siya. So, siguro yung paggawa nito, big on, big on soccer. Kasi Chelsea, 19903. Pwede umakyat sa taas, Pwede. Dito sa gilid. This way to upper deck. You want to see the upper deck? So, at least guys, pabalik na to ng Baguio City yung aming daanan. Nag-ano na lang kami dito, dumaan na lang kami dito. Tara, dito tayo, akyat kayo dito, upper deck. Sige, go. Mau ba? Oh. Okay. Meron din siyang mga bench dito sa second deck. Upper deck pala. Oh, dito kayo, Dalawa. Nice. Merong view. Wow. Galing. Para kayo nasa UK. Waiting for my order. So, walang katao-tao ngayon dito sa Beacon Hill. Hindi ko na pinasok yung kanilang mga restaurant. So, basically, kapag may nakita kayong ganyan, guys, merong nagsiserve sa loob ng food. Katulad niyan. Ayan. So, hindi na kami pumasok kasi we wanted to have our lunch sa Baguio City. And, gusto lang talaga namin makita nasa Beacon Hill para pag pumunta kayo dito, at least alam ninyo kung gusto nyo ba siyang i-consider na pasukin. Kasi nga, lakaran talaga siya, guys. Okay na din. And also, this is our last tour here in Baguio and Benguet.
Ayan. Then, bukas na po yung aming flight pabalik ng General Santos City. And that ends our 5-day, 4-night Baguio and Atok experience. I will try to make a review of our trip as a summary. Do's and don'ts. Estimate gastusan. Yung from flight ticket to our accommodation, to daily allowances, to restaurant, to attraction entrances, and so on and so forth. We're going to share that with you guys. Mama! Dali na. Cafe Elizabeth kasi yan. Cafe yan siya sa loob. Kasi ko... Pine trees ba nga? Is that pine tree? Pine cone. Oh yeah. Okay. So, naikot namin ng mama at ng auntie ko, guys, etong Beacon Hill. Mga around 30 minutes, pwede na siya. And you don't have to be in a hurry kapag nandito kayo. Kasi, dito sa Atok, ganun talaga yung attraction nila. Yung walking, strolling, enjoy nyo yung mga view, yung mountain, yung mga puno, yung hangin, mga bulaklak. Yun talaga yung kanilang star of the show. So, wala masyadong mga activity katulad ng mga fruit picking, wala. And then, wala rin sila dito yung mga horseback riding. So, pag in-expect nyo, pag pumunta kayo dito, more on nature talaga yung inyong magiging experience, mga photos ninyo, and videos ninyo. Now, for iba namin kasama na ayaw umakyat, it's okay. Kasi sabi ko sa kanila, they can really choose. Pero, it's nice to be able to see the whole place. Lalo na kapag nagbayad tayo ng entrance fee na 150 pesos. So once again, to summarize the places we've been to dito sa Atok, first we went to the Northern Blossom. That's 250 pesos per person. Then we went to the highest point of Atok. That's free. Next we went to Mount Olis, which is 100 pesos, right? 100 pesos per person naman yun. Then we went to this one, the Beacon Hill, which is 150 pesos per person. Yun lang ba? Napuntahan natin. Tama ba? 4? Yes, 4 lang. Oh, we went to the half tunnel. Pero yung half tunnel kasi guys, like I said, it's medyo nakaka-cause ng anxiety kasi nga nasa gilid siya ng daan. Cars are very fast and kung saan ka magpapapicture, it's quite scary kasi papatong ka sa bato and then bangin na yung susunod. So, be very, very careful kapag pumunta kayo dito sa Atok. And also, I do recommend guys to make sure that you get a really good driver, yung kalmado sa kotse, kalmado sa daan, para naman masigurado ninyo na safe kayo at syempre comfortable at bagong sasakyan. And for us, once again, I do recommend RJ Biyahero guys. This is his Facebook page. If you need someone, wala kayong kilala dito sa Baguio or you are looking for a transport for your short holiday dito sa Baguio, both in Baguio City or Atok or kahit saan malapit dito na area, please do contact RJ Biyahero. Siya po talaga yung nag-cater ng aming, siya po ang nag-host ng aming mga lakad dito. Siya, hindi host ang term. Siya ang aming tour guide and driver. Ayun. So, ayan na yung contact details niya guys. Message him. Amazing service. I like him. Kalmado sa sasakyan. Maganda yung service. Maganda at bago yung unit. So, nagkasya kaming lahat. We are 10 people and 3 kids. We are comfortable. Ayun. Ano pa ba? That's about it. May nagsabi sa akin, Madam, you can actually buy gulay dyan sa Atok kasi mura lang daw. Ang nakita ko madaming dito is patatas, yung marble potato at saka yung cabbage, repolyo. Eh wala naman kaming check-in luggage. And you know, gulay, repolyo, mabigat, malaki. So hindi na namin kailangang bumili. Though sa strawberry talaga, we really had fun buying strawberry. Kasi ang sarap ng strawberry dito guys sa La Trinidad, Baguio. And they are very cheap. Ayun. So yun lang, we are going down na para makaproceed na tayo sa SM Baguio City for our lunch. The only mall in the Philippines na walang aircon. Tingnan nga natin kung malamig ba talaga kahit walang aircon o pagpapawisan tayo kahit konti. I'll give you guys an update. I'll see you more on today's episode. Okay, so eto yung Beacon Hill from the ground. As you can see guys. So uphill talaga siya.
It will take you, you can stay up there, kung hindi naman kayo kakain, you can stay up there for around 30 minutes to 40 minutes. If you want to sit down, have some snacks, some coffee, you can spend here like an hour. Pero ganyan po talaga siya guys sa paakyat. Hanggang dun sa may winner na bus, there at the very end. And then, ikot naman for the entrance. So, yeah, they tried to copy the UK feel. Kasi I've been to UK, I've been to London, and they tried to make it look like that by putting the red bus, the telephone box, and the UK flag. They also tried to put yung soldier, Royal Guard. Ayan. Once in a lifetime experience. Sana meron ng free coffee sa entrance. Kasi entrance fee is 150 and some of them, they did not really go up. Kasi nga nakakapagod na siyang akyatin and mostly man-made lang talaga yung kanyang feature. Walang activity whatsoever other than pagkain at pag-picture-picture. Ayun. So, let's go na. One-time refill. Wow! Po? Yes? Yeah, I saw him. Looks like Calbee. Wow! Happy birthday, Mayumi! Balik na lang tagkantanak. Mayumi! Happy birthday, Mayumi! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Mayumi! Nasa sila cake dire, kay dire na lang po siya ulit. Okay, guys. Nahilo po ako. Oh my gosh. Nahilo ako sa sa pauwi namin galing sa Atok. Kaya pala mas maganda yung van ay open window kasi pina-close ko yung van at pina-on yung aircon. Bigla akong nahilo, so medyo sumama yung aking pakiramdam. Pero ngayon, dumiretso kami dito sa SM Baguio. Kasi hindi pwedeng ma-miss yung usap-usapan at chismis na ito yung nag-iisang mall sa Pilipinas na walang aircon. So far guys, unlimited yung nakikita kong CCTV, pero wala pong aircon talaga. So totoo po yung chismis. And dahil gusto naming subukan yung mga local food at local restaurant dito sa SM Baguio, nag-research ako at nakita ko itong Manam. Ayan. Iba talaga sa Manam, hashtag. Ayan. So, andito tayo ngayon sa Manam Restaurant. They are actually well known for their food. At kapag nag-research tayo sa Facebook, saan pwedeng kumain sa SM Baguio, lalabas yung mga comment ng mga local na itry daw yung Manam. Dito kami dumiretso at nakita ko sa kanilang menu, meron silang napaka-unique na sabaw. Sinigang na may watermelon. At ang gamit na karne, short ribs ng baka. Ang sarap pakinggan. O, serve na. Unahon na ito mga bata. So, titikman natin guys yung kanilang bestseller na sabaw. Papakita ko sa inyo. Butangin na lagmit lang kay para diretso na kaon sila mama, sila auntie. Ayan siya. Ganunin mo nga muna lang gaon. Ganyan mo muna. Yan. Wow, guys. Look at that. Ayan. Yan ang kanilang sinigang sa watermelon or sinigang na may watermelon. Sa Miss Giselle. Ayan. Next kong in-order, guys, ay etong Pansit Canton Special ng Manam. Loaded with gulay. Sobrang excited ako dito kasi ang halo niya ay tofu or tokwa. Ayan. Ang sarap guys. At saka ang bango. And nakadagdag pa talaga sa sarap niya yung kanyang cabbage na violet. So titikman din natin ito mamaya. Sarap auntie. Sabaw daw auntie. Watermelon. Tingnan mo daw. Yung sabaw sa watermelon. Sarap. Be, kita mo dito. Yan. Titikman ng auntie ko yung sabaw, guys. Kung thumbs up ba sa kanya. Thumbs up ba? Thumbs up daw. Okay, goods. Yung pansit na, masarap? Ma?
Guys, nabigla ako sa kanilang sabaw dito kasi dito sa Manam, pwede mag-refill ng ikalawang beses. So once again, ito yung short ribs na baka na may sabaw na watermelon. Sinigang sa watermelon. Tikman natin. Sabaw pa mo dala? Okay. Oh. Pang ano lang yung mga yawang doon. Ang padukol lang. Uy, masarap to. Matamis na maasim na may konting alat. Sabaw man, apadere. Uy, masarap yan. Feeling ko babalik ako ng Baguio for this one. Babalik ako ng Baguio para dito sa sabaw na ano nila. Dito sa Manila, anak. Ang sarap, guys. Ang sarap sa tiyan. Okay, kain na tayo. Ay, tikman natin muna tong pansit. Ito naman yung kanilang special pansit canton. Tikman natin. Sabaw, diriya. Sabaw. Sinabuchi. Auntie. Okay. So far, so good. 5 out of 5, you guys. Tingnan natin yung next tatlong ulam na in-order natin and then sasabihan ko kayo ng review kasi medyo may kamahalan. Mamaya share ko sa inyo yung total bill. Akin, lapit mo pa. Next order natin, guys, is etong Hoy Gising-Gising. Basically, sigarilyas po siya na salad na merong sitaw. So, maanghang version daw yan eh. Sige, tikman natin. Okay. Ngayon, tikman naman natin itong kanilang gulay salad na well-known at popular sa kanilang menu. Ito yung Hoy Gising-Gising. Sigarilyas na merong sitaw ang kanyang salad. So, tikman natin, guys. Pwede pala. Auntie, you have to do this one. Pwede pala itong gawin. Ma, naka may rice ha? Pwede pala gawing salad na hindi na niluluto yung sigarilyas. And then nilagyan nila ng parang sauce na maasim na matamis at maanghang. Guys, ang sarap. Ang sarap. Maanghang, pero masarap. Hindi pwede sa mga bata. Natuwa ako sa order ko. Talagang natamaan yung gutom kong tiyan, guys. Diba? Yan si Madam Ten Gibbs. Nag-enjoy ka ba? Sobra. Ebidensya, ubos. Ubus talaga, guys. Meron pa tayong order na Chicken. roasted chicken. Miss Giselle, masarap? Thumbs up ka naman dyan kung masarap. Okay. Mayumi, masarap? Thumbs up ka. Mama, okay, masarap. Ate Buji, masarap? Ay, hindi ka pa kumain. Okay. Ang last natin na order for today's lunch is etong kanilang Peking fried chicken. Deep fried and golden brown. Mabango, pero tikman muna natin. Rice and coke. Sili bagay. Chicken. Tatlong coke ka. Coke regular, ma'am? 9 or 0 po? Okay. Tatlong Coke regular, ma'am. Tapos yung rice kanina pa. Masarap din siya. Platter yung flour. What's special about it is malambot yung kanyang karne. Hindi siya dry. So, binigyan ko yung mga anak ko ng drumstick. Tag-isa sila. And si Chico hindi pa kumain. Pero si Calby, I'm not sure if magugustuhan niya. Pero kasi kaming matatanda, guys, hindi naman kami talaga pala chicken at pala karne in general. Mas masarap, mas nagugustuhan namin yung sabaw. Pero it's nice to have that kind of options kapag nag-order. Kasi pag ako yung nag-order sa pagkain, isang sabaw, then isang fried, then isang gulay, then isang source of carb like pansit, bihon, ganun. Then magiging kompleto yung lunch. So far, so good. Thumbs up. Manam, ang sarap ng luto ninyo. I highly recommend. Once again, SM Baguio City. Auntie, lipat na tayo sa Baguio bukas. Auntie Feb, lipat na tayo dito sa Baguio.
Yan yung mama ko guys, auntie ko. Andito kami sa rooftop ng SM ngayon. Yan yung mga anak ko. Patiently waiting for their turn. Sila na yung susunod kasi dito pala sa playground, sa rooftop na free. Merong limit yung mga batang pwedeng maglaro para hindi sila magkatulakan at hindi maging masikip. Ay, sobrang organized. At yung mga tao nire-respeto nila yung rules and policy. Hey guys, natapos din kami ng aming lunch at sobrang busog po yung aking pakiramdam. Ang sarap po ng pagkain sa Manam. Ayan, maraming salamat. Shout out sa inyo. Ang sarap po ng inyong sabaw na may watermelon. Hindi ko alam anong ginawa nyo pero pipilitin kong gayahin yan para lang hindi ko mamiss yung Baguio. Pero anyway guys, andito na kami ngayon kasi gusto kong i-prove talaga itong SM na walang aircon. At totoo din talaga ang chismis, no? Ang lamig-lamig dito, hindi kailangan ng aircon. At meron silang spaces for family, friends, kids na for free. So ngayon nandito kami sa rooftop ng SM. Ang dami-daming tao guys na nagpapahinga lang, nag-e-enjoy lang sa hangin. And then yung mga bata ay maglalaro sa kanilang playground. And libre po yan. So ang gagawin lang is mag-aantay lang ng kanilang turn. So nakalista yung pangalan ng mga anak ko. Whitelisted sila. Okay na yung whitelisted, no? Hindi blacklisted. So maglalaro sila dito ng around 1 hour and then uuwi kami at magpapahinga guys. Then we will try to spend our remaining time here in Baguio enjoying the Burnham Park. Kasi something happened na naman at parang gusto kong mag-wild, gusto kong magalit, gusto kong sumigaw, gusto kong magtapon pero hindi ko magawa. I'm going to share it with you guys later. So magpapahinga po muna ang all. Kuma naman gagkaon. Hi guys, ito yung SM City Baguio. Legit open area. Open air talaga, legit. Open air. At saka malangin. Ang lampara naka-aircon, no? Tsaka guys, ganito po sila dito organized. Madali silang kausap. Lahat ng mga gustong sumakay ng taxi, nakapila po kami lahat dito sa may exit. So, dahil maraming taxi ang nakaano sa harap, pero hindi ka pwedeng basta-basta na lang na kumuha ng taxi. Dapat sumunod ka sa pila. Tingnan nyo, galing doon sa may dulo hanggang dito kami. Antay tayo ng turn natin. So, uuwi ko muna yung mga bata dahil magpapahinga muna kami. And then mamayang hapon lalabas kami ulit sa Burnham Park.